Good afternoon, Ma'am Yes, ma'am. Marivic. Good afternoon po. Yes po. Kayo po yung bumili? Tama ba? Yes okay, so kayo yung bumili, tapos ito po si Sir Vincent Jake Carcedo at ang kanyang kinakasama or Yes, asawa ma'am. po ba? Ka-live-in partner po. Okay, ang kanyang live-in partner ang nakausap ninyo para mag-supply sana sa inyo ng uniform. Yes, ma'am. Tama po ba? Paki-expound, ma'am, ano po ba yung uniform na inyong hinihingi na i-supply galing sa kanila? Actually, yung sa akin po kasi, ma'am, mga ano yun mga shoes, mga patches, mga ganun, ma'am. So, umabot ako nung una, nagsusupply naman siya, ma'am. So, okay naman. Okay. Hindi naman siya yung tipong online ko lang siya nakilala, tas walang ibang nakakilala sa kanya. Yung mga malalaking kumpanya din, ma'am, na mga supplier mismo, kilala naman siya personally. Okay. So, hindi yung talagang online lang. Kumbaga, din hindi siya. yung sa Facebook Marketplace, Apo, na hinahanap ganun mo lang. Apo. Hindi ganun. May mga Okay. nakakilala sa kanya personally. And then, yun nga po, nagpapadala naman siya nung una. Until nung one time na parang nagtataka na ako, bakit ang dami niya ng alibis. So, mga mag-1 month na. Kakabukas ko lang ng shop ko po ng 1 month na. 1 month pa lang. So, kailangan ko po ng mga supply ko. Hiningi ko na sa kanya. Puro siya alibay hanggang ngayon, hanggang kanina. Kung ano-ano yung mga alibay niya. Pinapahantay niya kami. So, tinry mo pa siyang kausapin kanina? Ay, hindi kanina, ma'am. Last time na parang kahapon hindi na kasi nasagad na ako dun sa mga pabukas-bukas niya. Okay. Ang sabi niya kasi, ma'am, parang maglo-loan yung asawa niya para mabayaran niya kami. Binukas-bukas niya kami. So, dumating na sa punto na pinakausap ko na yung asawa ko sa asawa niya kasi Puno ka na eh. Opo, gano'n na. Kumbaga, lalaki sa lalaki na pang usapan. Hindi sumasagot yung asawa niya, makikipag-settle daw, ganyan, ma'am. Hanggang sa pinagbigyan namin siya, sige, hanggang September 29, alas 3 ng hapon. Ibibigay mo sa amin ng full. Kasi, ma'am, from 90,000, meron pa ako sa kanyang 65,800. So, ang una ninyong usapan, 95,000 po ang Worth po lahat ng order ko. Yes, nung ma'am. uniform na i-deliver niya. Binayaran mo ng buo. Opo, ay hindi, iba-iba, ma'am. Iba-iba po. Hindi kasi siya, ma'am, uniform. Pero kumbaga, bayad yung 95 Yes, sa ma'am. kanya. Opo. Okay, bayad yung 95 sa kanya, pero may na-deliver siya sa'yo. Meron sa mga shoes, ma'am. Worth shoes. magkano yun? Nasa 10,300, ma'am. Okay, mga nasa 10,300. Apo. So may balanse pa siyang around 85,000 sa'yo. Meron pa, ma'am, siyang naibigay din ng mga something So magkano yung total na na-deliver niya sa'yo? Kumbaga sa obligasyon niya, magkano yung natira na lang, ma'am. Kasi meron akong pinaka-copy na sinend ko so sa magkano kanya. yung natira? 65,800 na lang po. Patrolman June Riel, maaari mo ba ikwento sa amin ano yung hiningi mo naman or ano yung transaction mo dito kay JO1 Vincent J? Bali, ma'am, sa kanya kanina po na nagasa ng bayad po, ma'am. So, Gcash at through bank transfer po, ma'am. So, umorder ka din sa kanya? Sa asawa niya po, ma'am. Okay, umorder ka sa asawa niya. Ng anong in-order mo? Mga PNP product po, ma'am. Military product po. Okay, umorder ka ng PNP, kumbaga parang lahat ng mga damit, mga paraphernalia, mga logo, gano'n. Yes, Yung ma'am. pinakita Opo, kanina, no? Yes, Magkano ma'am. yung in-order mo sa kanya or sa asawa niya? Matagal na akong reseller niya, ma'am. More than 1 year na. Tapos, this year, nakabayad ako sa kanya ng 60,000 plus. Then, yung ibang items man, pinadala niya. Pero yung patrol set niya, 16 cases, then, dalawang pixel light niya hindi napadala hanggang ngayon. So magkano yung... 7 months na, ma'am. Magkano, sir, yung total siguro nung items na hindi niya napadala? 27,200 po, ma'am. Okay, so yan yung balansa niya sa'yo, 27,000. Si Corporal Christine, Police Corporal Christine naman po, magkano po ang hindi na i-deliver ng may bahay or siguro kinakasama nitong si Jail Officer Vincent? Nung una po, okay naman yung sa GMP na rep. Tapos, sa mga PNP, pambali, yung naibayad ko nasa 121,000. Dumating, nagkakahalaga lang na almost 25,000. So, ang kulang na mga 7,000. Yung order na ito, ma'am, nung ano pa to? June 14. Oo nga, nabanggit nga ni patrolman kanina, last year pa nga daw yung kanya. So magkano, ma'am, yung total na hindi po niya naibigay sa inyo? 97,000 po. 97,000 yung sa inyo. Yes, ma'am.
Okay. Ma'am Jovel, kayo naman po, magkano po ang hindi po na-deliver nitong dalawang ito? Magkano po ang hindi nila napadala sa inyo? Ma'am, yung refundable na po, nasa 3,000 pa. Tapos may pending pa po ako na dalawang patrol shirt na hindi ko pa po nare-receive hanggang ngayon. Pero according po dun sa manufacturer, okay na daw po. Tapos pinakisuyo ko po dun sa nilang distributor na siya na lang po yung magpa-ship sa akin kasi hindi na po niya naasikaso. Okay. So magkano po ang hindi po niya na i-deliver sa inyo, ma'am? Yung total po, para ma-compute natin. Bali yung sa akin po, ma'am, may 3,000 po siya na refund sa akin. Tapos pending po, 1,240. 1,240. So 1,214 na lang. Ma'am Risa, yes, magkano po ang hindi po na i-deliver sa inyo ng mag-asawa? Ma'am, isang item po, wala po talaga akong natanggap. Ayun ang yung masakit. refundable niya sa akin na total is 71,250 po. Kayo po ay galing saan, ma'am? Kasi nabanggit malayo daw po kayo. Yes po, from Zamboanga, Sibugay po. Zamboanga, ang layo nga. Kayo, ma'am, saan po kayo galing? Zambales, ma'am. Zambales. Kayo po, Patrolman Junriel, saan pa po kayo? North Cotabato po, ma'am. Naku, ang lalayo. Yes po. Kayo Sobrang po, Mindanao po. Corporal Christine, saan kayo? Cebu City, ma'am. Cebu? Opo. Yes po. Diyos ko, napakalalayo. All over the Oo nga, all over the Philippines pala. At lahat po kayo, nakilala nyo itong si Sir Vincent Jake at yung kanyang may bahay sa Facebook. Opo. Actually, ganito yun, ma'am, para clarify sige lang, po. baka Sige sabihin po. niya eh. Ang katransaksyon namin, ma'am, sa pag-order ng mga kailangan namin is yung Kinakasama. niya. Okay, Pero so si lahat, Maria. ma'am, lahat, ma'am, ng namin, mga payments, pinapasend niya po dun sa kinakasama niyang kay JO1. Yun nga po sa BGMP na partner niya. Tapos, ma'am, binibigyan ko siya ng kasi naging kami parang friends, ganyan. Kasi syempre, supplier. Siyempre, supplier mo na siya. Oo. Ngayon, hinihingi ko sa kanya, sabi ko na lang sa kanya, kakalimutan ko ng lahat, ibalik mo na lang yung pera namin at kailangan namin mag-focus sa negosyo namin. Ano sinabi sa inyo, ma'am? Binukas-bukas kami, ma'am, hanggang sa nagagalit na yung asawa ko. Siyempre, mainit na rin ulo ko. Oo. Tapos sinabi ko sa kanya, ma'am, magpapatulfo na kami kung hindi ka pa mag-ano. Ang sagot niya sa akin, ma'am, ganito. Sige, Actually, ma'am. sa aming lahat. Ang sagot niya po, ma'am, ito. Okay lang niya na kahit hindi ko yan sagutin. Tsaka, ma'am, alam niya daw po ang batas. Wow. Okay. So, alam niya ang Kaya, batas. pagkatapos nun, ma'am, di na talaga ako sumagot kasi ang galing niya pala eh. Oo, alam pala Humingi na niya lang, yung ma'am, ako sa batas. mas nakakaalam, ma'am. Oo, pero hindi naman siya sumusunod sa batas. Opo, yun nga po. Yun ang napakagaling naman itong manloloko na Ay, ito ito. pa, ma'am. Oo, Sabi niya po sige. pala, yung transaction, bakit daw dinadama yung asawa niya, hindi naman daw po related sa trabaho ng asawa niya. Yung, kumbaga kasi syempre yung iba, hindi sila mahagilap, ma'am. Nagtatago sila. Although sumasagot sila sa message para lang masabing hindi sila nag-i-scam, sumasagot sila, pero hindi Opo. sila tumutupad, ma'am, sa mga usapan. Kagaya niyan, may taon na po. Opo. Ngayon, sabi nila hindi naman daw related sa trabaho ng asawa niya, so parang walang kinalaman yung asawa niya. Okay, matanong ko muna kay Yes, ma'am. ma'am. Kayo po ba, Ma'am Marivic, ay lumapit na po sa kapulisan, sa boss po ni Sir Vincent, or naghain na po ba kayo ng kahit anong reklamo sa kahit saan po? Ako, ma'am, may isa lang po, hindi pa ako nakapunta sa national headquarters, pero yung sa reklamo, ma'am, is kasi ma'am, kami, grupo, kumbaga kasama-sama kami kung saan kami pwedeng lumapit. Yung final na po, wala naman po, ma'am. Nag-letter, di kayo pumunta sa police. Wala pa po, ma'am. Okay, napakabuti nyo pa kung hindi kayo pumunta Opo. sa pulis, ano? Opo. Kasi kung tutuusin, pwede po makasuhan sila ng staff, kung talagang Opo. mapatunayan na nangako po sila na meron silang i-deliver sa inyo na Opo. kagamitan or meron pong goods. Opo. Pero kayo kayo po ay nagbigay ng pera sa Opo. kanila. Opo. Pero in reality, wala naman po pala talaga kayong matatanggap. Opo. Hindi po ba? So, kahit Kumbaga, ma'am, nasabihin... pinasabik lang kami, ganun. Oo. So kahit nasabihin nila na alam nila yung batas, maaring alam nila yung batas, pero hindi naman sila sumusunod sa batas. Opo. Hindi po ba? So yun ay yung dalawang magkaibang bagay. At nakakahiya din lamang po dahil kasamahan din nila Sir Patrolman Junriel at Corporal Christine itong si JO1 Vincent Jake. Opo. At kahit sabihin po natin na hindi po directly kasama po sa trabaho ni Sir Vincent Jake itong kanila pong business, being a public officer, dahil siya po ay isang jail officer, tama ba, Shari?
Isa po siyang jail officer, dapat po siya pa rin ay nag-o-observe ng proper decorum, siya po ay dapat na pagkakatiwalaan ng publiko, hindi po sila gumagawa dapat ng krimen or ng kahit anuman pong dubious po na mga transaksyon. Yun nga po din ang alam namin, ma'am. Panloloko, hindi po ba? So, yan po ay bilang mga public officer po, kami po na nagseserbisyo sa publiko ay dapat po hindi po ganun umakto. Kumbaga, meron po kaming dapat na sinusunod na mga alituntunin din. Correct, sa aming trabaho. Good afternoon po, Chief Inspector J. Rex Bustinera. Yes, magandang hapon po and sa mga nakikinig at nanonood. Meron po tayong mga complainants dito. Actually, a number of them. Siguro mga nasa 6 po sila sa ngayon. Pero I think meron pa pong ibang mga complainants na naloko daw po nitong mag-asawa na si Maria Laika Dejan at si JO1 Vincent Jake Carcedo na sumasailalim po sa inyong opisina. Siya po ay isang jail officer, sir. So, sa ngayon po, pinag-iisipan po nila kung paano nila makokolekta yung kulang pa na i-deliver nitong si Vincent Jake. Pero nagmamatigas po at sinasabi nila na alam daw nila ang batas. At wala daw po silang pananagutan dahil wala daw po sa trabaho ni Vincent Jake yung nangyari pong insidente. Pero correct me if I'm wrong, Sir J-Rex, tama po ako na meron pong maaring maipataw pa rin na administratibong kaso kay Vincent Jake kung sakasakaling mapatunayan po ang kanyang pagkakasala. Tama po ba? Yes, tama po kayo. Unfortunately po, so, ngayon lang din po namin yan nalaman na buti nga po at nagparating po ang inyong tanggapan na may ganyan pong pangyayari. And definitely, sa part 2 ng BJMP, hindi talaga tinotolerate yung ganyan. In fact, may mga cases na kami before kasi independent naman po yung administrative case niyan sa criminal case. Yes. At we encourage them kung lahat ng kanilang legal remedies na kung gusto po nila magana ng criminal case, pwede po. And then kung yan pong pumunta sa amin for administrative remedy sa administrative case kay JO1 Carcedo, assist po natin sila. Pwede naman po sila makipag-ugnayan sa tanggapan namin. Pwede nyo pong ibigay yung number ko para assist ko din po sila para kung pagdating sa headquarters, samahan ko po sila sa investigation and prosecution directorate namin. Okay. Chief Inspector J-Rex, tama po ba isa sa maaari nilang administratibong maihain ay conduct unbecoming dito kay Sir Vincent J? Kasi kahit nasabihin mong hindi ito related sa kanyang trabaho bilang isang jail warden or jail officer, yung fact na meron pong panloloko sa publiko bilang isang public officer, yan po ay mali. Tama? Yes, ma'am. May mga ganyan na po tayong. In fact, pwede pa rin po yan. Actually, prejudicial to the jail service yan with the reputation of the BJMP. So, and in-honor naman po ng BJMP yung mga ganyang cases na lalong-lalo kung napapahamak ang reputation ng agency namin na we are, in fact, pinopromote namin na very professional ang aming ang nasahanay and may mga ganyan tayong mga cases. So, hindi talaga tinotolerate yan. And we will assist them kung kailangan po nila for administrative legal remedies sa part namin. And of course, kung in-encourage din namin sila na i-exhaust din ang kanilang other legal remedies para of course ma-recover po nila kung yung mga perang nawala sa kanila. Chief Inspector J-Rex, maaari po ba mag-conduct ng investigasyon ng inyong opisina dito po sa insidenteng ito? Kasi sa lagay po sa ngayon dahil malalayo po sila. Sir, sa totoo lamang po, sila po ay galing sa Zambales, yung iba po ay Cebu. Galing sa Cebu, yung iba po galing sa Zamboanga, Sibugay, yung iba ay galing pa sa May Cotabato pa po kanina. So sa ngayon, siguro medyo mahihirapan po sila na lahat pumunta sa national headquarters. So maaari po ba na mag-conduct muna ng investigation ng inyong opisina, tapos siguro pagka nag-conduct na po kayo ng investigation, tsaka po nila maaring puntahan kung saan po sila pwedeng pumunta para ituloy na po yung administratibong kaso? Opo, ang pinaka-the best pong magagawa ko sa part ko po ay i-handle po yung complaints and feedback nila. Meron naman po tayong complaints and feedback mechanism. Ako po yung focal person po dyan. Ayun. Ang gagawin ko na lang po, gagawa ko po ako ng report ngayon at kung pwede ko po sanang ma-relay po sa amin ng email, ibibigay ko po yung email ko. Sige po. Para i-email po yung mga pangalan at contact details para
pwede po ako mag-suggest na mag-schedule ng video conferencing na lang kung malalayo po sila para sa aming investigador. Opo, and then po, yun nga po, yung i-refer ko po siya una po, kailangan paalam po din po sa hepe para mas may matibay po yung ating pinanggagalingan. I-feedback ko po ngayon agad sa ating Chief BJMP kay Jail Director Roel Rivera para nga po masimulan na po yung investigation. And kung yung mode naman po, pwede po silang mag-teleconferencing. Isa-suggest ko na lang po para ma-reach out po sila. Okay. Yung po yung the best ko magagawa sa part ko po as sa complaints and feedback mechanism ng BJMP. Sige po, that's very good to hear, Inspector J-Rex. No? Napakagandang balita po niyan sa ating mga complainant. At least meron po sila ng first step para po matukoy kung ano po talaga ang nangyari at mapanagot po kung sino ang dapat mapanagot. Isa pa pong katanungan, sir, kung sakaling mapatunayan na meron po talagang liability or meron pong pagkukulang sa kanyang trabaho si JO1 Vincent Jake, ano po ang maaaring maipataw na administratibong penalty sa kanya ng BJMP? Yung ano po natin, yung pinaka minimum po niya, I believe, is suspension. At napakarami na po nating pinapasuspend ngayon kasi isang part din ng parang cleansing ng aming hanay ay talagang disiplinahin po yung ranks ng BJMP. Ito recently nga, sobrang dami na lumabas ng mga suspension order and dismissal. And I believe hindi na po uso yung na-exonerate ngayon. Lalong-lalo kung may mga kasalanan naman talaga and of course, prejudicial to the reputation of BJMP. Yes. At of course, kagaya nga na nabanggit nyo, sir, maganda pong initiative yan from the part of the BJMP na kumbaga kiniklense ninyo ang inyong ranks ng mga hindi talaga karapat-dapat na kasapi ng BJMP. Kami po ay nagagalak dito sa Wanted sa radyo at nagpapasalamat din po kami, Chief Inspector J-Rex, sa inyong agarang pagtugon. Kami po ay makikipag-coordinate. Huwag niyo pong ibaba ang telepono, sir, at isa po sa aming mga staff ang magbibigay po ng detalye ng mga kausap po namin ngayon dahil medyo marami po sila, sir, at yung iba po hindi po namin malinaw na marinig yung kanilang detalye, no, kasi over the phone lang din po namin sila nakakausap. So, bibigay po namin yung mga pangalan, pati po yung contact information nila sa inyo, sir, para masimulan nyo na po yung investigasyon nyo dito sa kasong ito. Opo. Ang masasabi ko lang po dyan, ma'am, kung makuha ko po namin yung mga contact details, bubuhin po muna namin yung mga detalye. Opo. Then, papatawag po namin sila probably by video conferencing. Tapos, after po noon, i-refer ko na po namin sila sa investigation para masimulan na po yung investigation. Sige po. Maraming salamat po, Chief Inspector J-Rex Bustinera. Siya po ang spokesperson ng ating BJMP. Isang magandang hapon po sa inyo, sir. Maraming salamat. Ma'am Marivic. Yes po. Ang unang step natin, kagaya nung nabanggit ni Chief Inspector J-Rex kanina, is paimbestigahan. Kasi kung talagang may involvement itong si Sir Vincent Jake, at least ma-compel sila na makipag-usap sa inyo at magbigay ng explanation. Kasi kung wala naman talaga siyang kasalanan, lalabas naman yan sa investigasyon na gagawin ng BJMP. Wala naman tayong problema dyan. At if wala talaga silang kasalanan, kagaya ng sinasabi nila sa inyo, harapin nila yung kaso na ipa-file ninyo. Hindi ba? Total, sinasabi naman nila na alam nila ang batas. Harapin na lang nila kayo sa korte. Hindi ba? Tsaka ayaw po nilang sumagot. Oo, hanggang ngayon. Hindi nga daw po. Yes. In fact, mga kapatid, wala po talagang sumasagot sa amin. Kanina pa po namin tinatawagan. Wala po talaga kaming matawagan sa kanilang dalawa. But in any case, ma'am, kukunin po namin yung detalye ninyo, kada isa po sa inyo. At para po dun sa mga kausap po namin sa video call, Patrolman Junriel, pati po Police Corporal Christine, Ma'am Riza Caracol at Ma'am Jovel. Kukunin po namin yung details kung ano po yung naging transaksyon ninyo sa mag-asawa dito sa mga magkinakasama po para makapaghain po kayo ng reklamo laban po sa kanila. At kagaya po ng nabanggit kanina ng spokesperson po ng BJMP, isi-schedule po nila kayo sa video conferencing para po malaman kung ano yung detalye ng inyong mga transaksyon dito kay Jail Officer Vincent Jake.
Magandang hapon po, Sir Vincent. Sir Vincent, ano po ang masasabi niyo doon sa nabanggit ko kanina? Yes, ma'am, yung mga nabanggit niyo po, kaya ko naman verify na yan na wala po akong katransaksyon. Now, aware po ako na yung pinagsendan nila ng payment is yung account ko, which is hawak po ng ka-live-in ko, ng partner ko. Now, nagulat na lang po ako na may mga tumatawag, may nagpa-follow up. Tapos, kinakausap po naman yung partner ko. Yung order po nila is, alam ko, patrol shirt ata yan, yung mga patrol shirt. Parang iba-iba yata yung orders nila, sir. Oo, patrol shirt ata ng PNP. Now, yung pagkakasabi sa akin ng partner ko is, nagbayad yan sila, then yung bayad nila is binayad namin doon sa supplier. Pwede ba i-mention yung pangalan, ma'am? Kayo sir, depende po sa inyo kung kami po, hindi po namin kayo pipilitin kung Mas ayaw nyo maganda sabihin. Mas maganda kung malaman nila, di ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dahil nasa inyo yan, Sir Vincent, kasi kayo po ang nag-explain sa mga nagre-reklamo. Sige po. Now, alam naman po nila, ma'am, kung saan po kinuha yung mga patrol shirt. Nasabihan naman po sila kung ano po yung status. Now, itong mga supplier, ma'am, minsan kasi matagal yan mag-release. Umaabot po ng buwan. Yung iba nga, ma'am, yung may na-encounter pa kami na umabot pa ng taon bago kami na-releasean ng ng patrol shirt ba yan? Oo, patrol. Sir, yung isa po, si patrolman, lagpas 1 taon na po. Tama po ba, patrolman Judel? Gano'n na po kayo katagal? 6 months na po, ma'am. 6 months. Yung isa, may kanina na last year pa eh. Sino po yung last year pa na naghihintay? Yung hindi naman namin hawak yung ma'am ng supplier kung kailan po nila kasi sa totoosin, ma'am, minsan nakapun sa kanila, kami pa yung kumukuha ng ng patrol kung minsan kinukulit namin. Kasi hindi ko alam kung baka yung anong schedule nila ng pag-release, hindi namin follow up naman kami ng follow up. Now, yung iba kasi, ma'am, naiintindihan ko naman, ma'am, yung mga hinanaing nila kung bakit matagal. Siyempre, mag-iisip din po yan. Ma'am Marivic, kailan nang ipinangako sa iyo na lalabas yung supply na hinihingi mo, yung in-order mo? On the spot, ma'am. Kinabukasan i-deliver. On the spot. So, nung tinanong hindi ako mo, magbabayad, ma'am, kung hindi kami nag-close deal na. Meron ako, ma'am. Chat mo siya sa Facebook, meron ka bang ganito? Anong sabi sa'yo? Meron. Magbayad ka na, i-deliver ko. May nangyari ganito, ma'am. Yung sinasabi ni Sir Vincent na patrol shirt, hindi ko order yun eh. Okay. Ang order ko mga sapatos, mga ganyan. So, sa sitwasyon ko iba, kasi ako, hindi kami nagko-close deal ni Miss Chin kung tawagin, hanggang hindi ko na sure na meron siyang stocks. So, pag sinabi niya sa akin na may stocks, anong size, anong ganito, ganyan, bayad agad so, sa kanila. So, hindi pre-order yung sa'yo in short. Hindi ko siya babayaran hanggang hindi. May lahat ng conversation namin na sinasabi ko, meron. Pati kung kanino ko sinend sa kanilang dalawang mag-asawa, meron, ma'am. Okay, sige, mag-stick muna tayo kay Ma'am Marivic. Sir Vincent, yun naman pala, ipinangako ng iyong kinakasama na si Ma'am Chin, meron kayong stock. In short, hindi pre-order yung ginawa ni Ma'am Marivic. Hindi talaga. Oo, talagang mukhang putol-putol. Ayaw talaga nating mapag-usap kumbaga. Pero ganito na lang, ma'am. Sige, kasi mukhang paulit-ulit tayo na tatawag, mawawala ulit dahil the number you have dialed. Pero ma'am, yung sinasabi niya, concern ko lang kasi kagaya niyan, hindi natin maintindihan yung mga iba, no? Siya pinag-uusap-usap yung kami sa GC. Yes po. Na-confirm na ng iba. Yung iba may mga nag-ano naman nag-confirm na sila. Yung sa mga sila na lang magsabi kung ano pong yun pinagkukuharan kasi medyo malalaki silang manufacturer. At sinasabi nito ni Miss Chin na kilalang kilala siya doon. So, ang sabi po nung iba, ma'am, wala naman daw pong binayad si Miss Chin. Exactly. Yan po yung susunod ko sanang sabihin. Kasi regardless naman po kung meron silang problema sa supplier at o may wala. proof. Oo. Ang transaction nyo naman po ay between the two of you. Yes, tama po. Even with the rest of the complainants, ang transaction po nila ay hindi po directly with the supplier. Yes, ma'am. Doon po kayo sa supplier na si Ma'am Chin or ito pong si Sir Vincent. Sinasabi niya hindi siya kasama doon, pero the fact na sa kanya pong number yun ng GCash, dumadaan sa kanya yung tama pera. Po, totoo yun. Diba? So, maganda sana mapag-usap-usap kayo. Ang gawin na lamang po natin, pag na-contact po namin ulit niya yung hapon si Sir Vincent,
Vincent, Apo. magsaset po kami ng schedule Apo. para hindi rin po nasasayang yung oras ng mga naka-video call sa atin. Apo. Ano? Naka-duty pa yung iba dyan. Oo, kasi naka-duty yung iba. Nakikita ko po yung iba ay parang nasa bukid yung kanina, yung iba parang nasa sasakyan pa po. So, mag-set tayo ng schedule. Apo. Ito ay in addition doon sa schedule nyo with Chief Inspector J-Rex kanina ng Apo. BJMP. Para kung kayang pag-usapan, di maganda. Apo, apo. 'Di ba? Wala kayong poproblemahin, mababayaran kayo pati po yung ibang mga Yes, ma'am. kasamahan ninyo. Pero kung magmamatigas talaga sila at sabihin nila na wala silang kasalanan, Apo. tuloy nyo na lang po. Opo. Hindi Tsaka ba? gusto ko lang pong sabihin kay Chin, kung naririnig niya Sige ako po. ngayon, hindi ako papayag na ng pabukas-bukas niya. Hindi na ako papayag ng yung payment na half payment. Yes. Ayoko na ng tatlong payment. Kasi nung una man pinayagan siya ng kahit na 3 beses. Ibig sabihin, tagbe 20, 60,000 po, di ba? 65. 20, para hindi mahirapan, sabi ng husband ko, baka dumarating sila Baka sa puntong kayanin. nahihirapan sila. Iniintindi pa namin. Sige sir, ganito. Sabihin ko sa partner ko. Tapos sabi ko, hindi na pa pwede kasi kailangan na natin ng stock. Sabi ko. Tapos sabi niya, sige ma'am, 2 months. Pa? Ayan. Opo. Pero si Ma'am Chin lang ang kausap nyo doon sa 2 months na yan. Si Ma'am Hindi Chin po. lang. Actually, husband ko na at saka si Sir Vincent na ang magkausap. So may involvement din Kasama talaga. na po. Pumayag na siya ma'am. Opo, sige po hanggang Friday. Hindi pa rin po natuloy. Bukas-bukas pa rin. Iba na talaga yun. Nakaisip pa rin sila ma'am ng panibago pong sinasabi nila na Ibang dahilan nakapag-loan sila. Hantayin lang daw po namin. Okay, sige. At least Alibay. nalinaw po na may involvement po si Sir Vincent pa din. Apo. Kasi ang sinasabi niya kanina, wala siyang Wala alam siyang talaga. alam. Kasi ginagamit lang daw po ng kinakasama niya yung Gcash Apo. number niya. But again, we're still open for communication sa kanya. Pag siya po ay tumawag ulit or natawagan po natin ulit, Yes, ma'am. mas maganda mag-usap pa rin kayo. Kasi kung korte po, bukod sa gagastos kayo, syempre, medyo mas matagal po na proseso. Eh kung mabayaran naman na, di everybody happy. Mas maganda po iyon, hindi po ba? So yun po, maraming salamat pong muli sa mga complainants po natin na nandyan ngayon sa video call. Pagpasensyahan nyo na po at hindi po natin ulit makontak si Sir Vincent, but we'll let you know kapag tumawag po siya ulit or kapag natawagan po namin siyang muli para po ma-update kayo kailan natin ma-schedule yung pag-uusap nyo, ha? Salamat po. Thank you po. Maraming salamat Thank you, ulit, Ma'am Ma'am Ulit. Marivic.